David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1641. Hindi na kailangang itago ni David at ng iba pa ang kanilang lakas dahil nakikita nilang wala na ang mga tao sa Burning Heaven sect. Basura talaga itong Burning Heaven sect. Kapag napagaling ko ang tatay ko, bibigyan ko sila ng pangalan ng culto para sa trash sect na ito. Galit na sigaw ni Ana. Okay, huwag kang magalit, patayin muna natin itong tigre na demonyo. Hinikayat ni David si Ana. David, ikaw lang ang makakapatay ng demonyong tigre na ito. Natatakot akong lumaban sandali ang iba o masugitan man lang. Sinabi ni Humazi kay David na lubhang kawili-wili. Sige, sasama na ako. Tumanggo si David at saka humakbang pasulong. Nakita ko si David na ikinaway ang kanyang kanang kamay, at ang dragon slaying sword ay agad na lumabas sa puso at lumitaw sa kamay ni David. Isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa katawan ni David. Bagamat tiyak na papatayin ni David ang demonyong tigre na ito, hindi siya pabaya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang halimaw sa kaharian ng Doho. Bagaman ito ay itinaas, ang kalupitan nito ay mas mahina kaysa sa mga ligaw na halimaw, ngunit naghihintay pa rin si David. Ang kapangyarihan ng dragon sa katawan ni David ay patuloy na tinuturok sa dragon slaying sword, ang espada ay nakatutok sa kalangitan, at isang berdeng ilaw ang lumitaw. Isang malaking anino ng espada ang lumitaw sa likod ni David, parang bundok. Sa sandaling ito, ang dragon slaying sword ay gumawa ng malaking dagandong, at tila ang buong bundok na nababalutan ng nyebe na hinahalo ay nanginginig. At sa loob ng bundok ng nyebe, tila may tinig na katumbas ng espadang pumapatay ng dragon sa kamay ni David. Naramdaman ni David ang ganoong tugon, na nagpakita ng hindi kapani-paniwalang pananibik sa mukha ni David. Naramdaman ng demonyong tigre ang aura na nagmumula sa katawan ni David, at sa orihinal na mabangis na mga mata, nagpakita ito ng takot sa sandaling ito. Unti-unting umatras ang katawan ng demonyong tigre, at tila ayaw niyang makipaglaban kay David. Hindi ito kawalan na dulot ng mga tao, kaya ito ay napaka-espiritual. Malamig na napangiti si David nang makita ang katawan ng demonyong tigre na patuloy na umaatres. Gayunpaman, hindi niya madaling pakakawalan ang tigre na demonyong ito. Ang beast pill sa katawan ng demonyong tigre ay ang pinakamahusay na mapagkukunan ng paglilinang. Ngunit nang akmang kikilos si David, tumalikod ang demonyong tigre at tumakbo ng napakabilis. Sa pagitan ng ilang pagtalon, agad na nawala ang figure sa mga bundok na nababalutan ng nyebe. Sa pagkakataong ito ay medyo nalilito si David. Naguguluhan din si Humazi at ang iba pa. Ang halimaw na ito, tumakbo siya ng napakabilis. Hindi napigilan ni Humazi na mapasigaw. Dapat mong malaman na ang mga halimaw ay likas na malupit. Kahit anong klaseng kalaban ang makaharap nila, umaatake lang sila, at madalang na tumalikod at tumakas. Ngunit ang demonyong tigre na ito ay maaari lamang tumalikod at tumakbo kapag nakaramdam ng panganib, makikita na ang katalinuhan ay na-activate na. Ito ay isang lahi na halimaw, kaya mayroon itong katalinuhan at normal na tumakas mula sa isang malakas na kaaway. Paliwanag ni Gayuhan. Bread. Namangha si Humazi, kung sakaling magpalaki ako ng ganoong halimaw, ito ay kamangha-mangha. Nagseselo si Humazi. Pagkatapos ng lahat, pinalaki niya ang halimaw ng kaharian ng dakilang Marquis. Ito ay marilag, at maaari rin itong gamitin bilang isang paninindigan. Ibinaba ni David ang dragon slaying sword sa kanyang kamay at walang magawang sinabi, mukhang ang tigre na demonyong ito ay mabubuhay ng kaunti pa, tayo na. Kinuha ni David si Humazen at ang iba pa at nagpatuloy sa paglalakad. Sa sandaling ito, ang isa pang pari sa mga guho ay nakaramdam ng panginginig ng boses sa mga guho ngayon, at ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ngayon lang, isang shock ang dumating mula sa lupain ng Sword Tomb. Mabubuksan ba itong lupain ng Sword Tomb? Ang pangalawang pari ay matamang nakatingin sa spar altar sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa mga matatanda, bumalik ang demonyong tigre. Dumating ang lalaking nakaitim para magsumbong. Well, this time baka busog na naman ang lalaking ito. Tumanggo ang isa pang pari, yung dumaan sa pader, retired na ba kayo? Umiling ang lalaking nakaitim, hindi pa, napansin namin na dalawa sila. Umakyat ang grupo sa iba't ibang direksyon, at ang isa sa grupo ay isang batang babae na kamukha ni Prinsesa Ana.
Nang marinig ito ng ibang pari, agad niyang sinabi, ano? Nakita mo ba ito ng malinaw? Medyo malayo ang distansya, pero parang. Ang Man in Black ay hindi magagarantiya na. Hindi ko inaasahan na darating ang Ana na ito. Nagkaroon ng lamig sa mga mata ng isa pang pari, kumuha ka ng isang tao upang patayin sila, dapat mong dalhin ang prinsesa Ana na iyon, at hindi mo maaaring saktan ang kanyang buhay. Para sa iba, patayin sila. Naiintindihan. Tumango ang lalaking nakaitim, saka tumalikod at umalis. Isang malungkot na ngiti sa mukha ng isa pang pari, hiniling ni Hal sa isa pang pari na patayin si Ana, ngunit ang dalawang pari ay gustong hulihin siya ng buhay. Makikita na ang dalawang pari na ito ay maaari ding nagtatago ng kanilang sariling sabuatan. Sa sandaling ito, hindi alam ni David at ng iba pa na may kumidnap at pumatay sa kanila, at papunta pa rin sila sa tuktok ng bundok. Ang pasukan sa pagkasira na ito ay malamang na nasa tuktok ng isang snow mountain. Hanggang kailan tayo pupunta? Humihingal na tanong ni Ana habang nakatingin sa bundok na nababalutan ng nyebe, na ang tuktok nito ay hindi nakikita. Siya ang may pinakamababang lakas dito, kaya ang mahabang oras ng pag-akyat na sinamahan ng malupit na kapaligiran ay naging medyo hindi mabata si Ana. Bakit hindi ka magpahinga dito, hintayin nating mahanap ang mga guho, hanapin ang hari ng gamot, at pumunta dito para hanapin ka. Alam ni David na talagang mahirap sumulong sa lakas ni Ana. Kung pipilitin mong sundan sila ng sama-sama, hindi lamang ito makakatulong, ngunit maging isang pabigat. Tumango si Ana, alam din niya ang kanyang lakas at natatakot na hindi niya maituloy ang kanyang pag-akyat. David, ipauubaya ko na lang sayo. Sabi ni Ana. Huwag kang mag-alala, hayaan mong si Andrew ang mag-aalaga sa iyo dito. Pagkatapos magsalita ni David, kinuha niya ang mga gamit sa storage ring, inayos ng mabuti si Ana, at nagpatuloy sa pag-akyat. Prinsesa Ana, magpahinga ka na. Nakahanap si Andrew ng isang lugar ng kanlungan para kay Ana at sinabi kay Ana. Tumango si Ana, humiga sa sleeping bag at hindi na malaya na nakatulog. Ang mataas na pari at ang iba pa sa kabilang panig ay pumili ng ibang direksyon at tumungo sa tuktok ng bundok na nalalatagan ng nyebe. Medyo naguguluhan at galit ang mukha ni Daniel. Maliwanag na nakaramdam ng galit ang mataas na saserdote kay Daniel at sinabing, Daniel, tila hindi ka nasisiyahan sa akin. High Priest, ang ating Burning Heaven sect ay palaging sumusunod sa ating layunin na iligtas ang mundo at tulungan ang mga tao, ngunit paano mo magagamit ang puwersa para pilitin ang iba na mamatay ngayon? Si Daniel ay labis na naguguluhan, ito ay ganap na naiiba sa itinuro sa kanya noong siya ay pumasok sa Burning Heaven sect. Daniel, itigil ang pagiging walang muwang, ito ay isang lipunan kung saan ang mahina ay kumakain ng malakas at ang malakas ay iginagalang. Alisin ang iyong pakikiramay. Ngayong sumapi na ang dalawang pari sa maharlikang pamilya, malamang na ang Burning Heaven sect na lang ang mag-isa. Kung mag-isa lang siya, mamamatay tayong lahat. Sa pagkakataong ito, ipinadala kami ng Papa upang hanapin ang mga guho. Kung mahanap namin ang mga guho at mahanap ang maalamat na banal na espada, maaari naming alisin ang isa pang pari. Kahit na sumulong ang pamilya ng hari, susunugin namin ang langit. Hindi mo kailangang magbigay ng mukha. Hanggat sumunod ka sa akin ng mabuti, ang posisyon ng aking mataas na saserdote ay nasa iyong hinaharap, at maibibigay ko sa iyo ang mana ng aking buong katawan. Hinikayat ng mataas na saserdote si Daniel. Tumigil sa pagsasalita si Daniel, pero hindi niya pa rin maintindihan. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng ulap ng hamog na hamarang sa kanilang dinadaanan. Kakaiba ang hamog na ito, para bang sadyang hinaranggan dito. Mataas na pari, biglang may hamog sa harap mo. Sabi ni Daniel habang nakatingin sa fog sa harap niya. Alam ko. Sumimangot ang mataas na pari, at ang tansong kampanilya sa kanyang kamay ay marahang nag-vibrate. Sunod-sunod, ang sound wave ay lumipat sa fog at nawala sa isang iglap. Anong kakaibang hamog? Lalong sumimangot ang punong pari. Kabanata 1642. High Priest, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating lampasan ang lugar na ito? Sabi ni Daniel. Natatakot akong hindi madaanan ang hamog na ito. Magpadala ng isang tao upang tuklasin ang daan, huwag masyadong malalim. Sabi ng punong pari. Tumango si Daniel, pagkatapos ay tumingin sa mga tao ng Burning Heaven sect sa likod niya.
Ang mga taong ito ay lubhang kinakabahan, at walang gustong maging pioneer at humakbang sa hindi kilalang fog na ito. Pumasok ka at mag-imbestiga. Tinuro ni Daniel ang mananampalataya at sinabi. Ang mukha ng pari ay agad na namutla, at ang kanyang buong katawan ay nanginag. Pero dahil tinawag siya, hindi siya naglakas loob na sumuway. Maaari ka lamang manginig at maglakad patungo sa fog. Ang kulto na ito ay lumakad ng napakabagal hanggang sa marating niya ang gilid ng hamog, at hindi na siya nang ahas na humakbang pa. Naramdaman ng mataas na pari na huminto ang mananampalataya, kumunot ang kanyang mga kilay, bahagyang kumaway ang kanyang palad, at ang hininga ay dumating sa isang iglap, itinulak ang mananampalataya diretso sa ambon. Lahat ay kinakabahan na tumingin sa hamog na nasa harapan nila, at pagkatapos ay tahimik na naghintay. Sa wakas, pagkatapos ng 10 minuto, sinabi ng kulto, High Priest, okay lang, ligtas na, pasok ka. Nang marinig ang boses ng kulto, nakahinga siya ng maluwag at pagkatapos ay lumipat patungo sa fog. Go! Ngunit habang naglalakad ang lahat sa gilid ng hamog, nakarinig sila ng hiyawan mula sa loob. Kaagad pagkatapos, ang magsasaka na pumasok ay tumakbo palabas, ang kanyang buong katawan ay nasusunog pa rin sa apoy. Bilisan mong patayin ang apoy. Nang makita ito, mabilis na inutusan ni Daniel ang isang tao na patayin ang apoy, ngunit huli na ang lahat. Ang kultong iyon ay agad na sinunog hanggang sa abo. Ang mga mukha ng lahat ay lubhang nagbago, at ang mukha ng mataas na saserdote ay napaka-solemn na. Damn! Nagmura ang mataas na saserdote at pagkatapos ay pinatay ang kulto. Bumalik ka at tingnan mo kung ano ang nangyayari sa loob. Sa pagkakataong ito, dinala ng kulto ang hininga ng mataas na saserdote upang maramdaman ng mataas na saserdote ang sitwasyon sa ulap. Ang mukha ng pari ay sobrang pangit, ngunit hindi siya nang ahas na suwayan ang utos, ngunit lumakad sa hamog na nanginginig. Sa sandaling ito, si David at ang iba pa ay naglalakbay sa hamog na sandali. David, pakiramdam ko kakaiba ang hamog na ito. Naligaw yata tayo at hindi na talaga makalabas. Sabi ni Humazi na nakakunot ang noo. Pakiramdam ko rin ay hindi ko masabi ang direksyon sa fog na ito. Sinabi rin ni Fanjang. Pinigil ni David ang kanyang katawan, at patuloy na kumalat ang kanyang kamalayan. Kahit na nakakalat siya, kahit paano niya ipalaganap ang kanyang kamalayan, fog lang ang nakikita niya. Sa sandaling ito, si Humazi ay naglabas ng isang kulay tansong kompas mula sa kanyang mga kamay, at nang makita niya ang masa sa kompas, alam niyang napakatanda na nito. Nakita ko na noong inilabas ang kompas, ang pointer nito ay tila nabalisa at patuloy na lumiliko. Kinagat ni Humazi ang kanyang daliri, naghulog ng isang patak ng dugo sa kompas, at pagkatapos ay kumanta. Nakita kong unti-unting nag-stabilize ang compass pointer at saka huminto. Damn! Ang tagal naming nilakad at hindi man lang nakabangon, umikot lang kami sa mga bundok na nababalutan ng nyebe. Si Humazi ay sumambulat sa masasamang salita. Nasa iyo ang bagay na ito, huwag mong tanggalin ito ng maaga. Saglit na hindi nakaimik si David, lahat sila ay nakulong sa hamog na ito sa mahabang panahon, at ang Humazi na ito ay naglabas ng kayamanang ito. Abay biro, namana ito sa mga ninuno, saan mo ito magagamit ng basta-basta. Ngayon sumunod na kayong lahat sa akin, dapat lumabas kayo agad. Pagkatapos magsalita ni Humazi, isinantabi niya ang compass at pagkatapos ay nagsimulang sumulong. Pumunta, si David at ang iba ay sumusunod sa likod ni Humaz. Pero ilang hakbang pa lang, biglang may sumugod na figure ay papunta sa kanila. May hawak na kutsilyo sa kamay ang lalaki at umungol ng malakas na para bang may nagpa-excite sa kanya. Papatayin kita, papatayin kita. Sumugod ang lalaki sa harap ni David at ng iba pa nang hindi sinasadya, at pagkatapos ay nilaslas ng kutsilyo. Nanlamig ang mga mata ni Fanjang, at agad niya itong binati, at pinatay niya ang lalaki sa ere sa isang suntok. Ang suntok na ito ay direktang dumura ng dugo mula sa bibig ng lalaki, at siya ay nahulog sa lupa at hindi na makabangon. Humakbang si Fanjang at aalisin na sana ang lalaking ito, ngunit pinigilan siya ni David. Huwag mo muna siyang papatayin, tingnan natin kung sino. Biglang may sumugod na tao mula sa ulap, si David ay sobrang curious, sino ang nakatago dito? Nang si David at ang iba pa ay lumapit at malinaw na nakita ang tao, napagtanto nila na ang taong ito ay talagang isang tagasunod ng Burning Heaven sect.
Nakita ko ang mga mata ng mananampalataya na ito na dilat, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, kahit na siya ay malubhang nasugatan, siya ay nagpatuloy sa pagbibiro, patayin ka, patayin ka. Ang taong ito ay may sira sa pag-iisip. Gayuhan tingnan natin ang kulto ng Burning Heaven sect, sabi niya. Nakita rin ni David na may sira sa pag-iisip ang lalaking ito, kaya nagmukha siyang baliw. Mag-ingat tayong lahat, mukhang hindi magiging madali ang hamog na ito. Pagkatapos magsalita ni David, nagpatuloy ang ilang tao sa unahan, naiwan ang mga tagasunod ng Burning Heaven sect. Si David ay sumunod sa banal na sekta ng Fentian nang walang mga kamag-anak o mga ninuno, kaya ang kanilang mga tao ay hindi kailangang iligtas. Higit pa rito, pinilit sila ng high priest na harapin ang tigre na demonyo, kaya't halatang hindi magandang bagay ang Burning Heaven sect na ito. Ngunit muling naglakad si David at ang iba pa sa malayo at nalaman nilang nagbago na ang fog sa harapan nila, naging pink, at napakaganda ng pink na fog. Ngunit pagkatapos makita ang pink na ambon, nagbago ng husto ang kutis ni Humaz. Mag-ingat, ang hamog na ito ay maaaring makapinsala sa isip at maging malupit sa mga tao. Malakas na paalala ni Humazi. Hindi nagtagal, maraming tao ang nagpipigil ng hininga at mahigpit na binantayan ang kanilang isipan upang maiwasan ang pinsala. Sa sandaling humakbang siya sa pink na ambon, nakaramdam ng pagkahilo si David saglit. Gayunpaman, sa pagkislap ng gintong liwanag sa isip ni David, agad siyang nagising. Sina Humazi at Fanjang ay may time na ekspresyon sa kanilang mga mukha, ang kanilang mga tingin ay nakatutok sa harapan, at hindi sila nang ahas na magambala. Si Gayuhan ay tila mas nakaka-relax, ang kaluluwa sa kanyang katawan ay isang santo ng Guanghan Palace, isang taong may libu-libong taong karanasan. Hindi na masisira ang isip. Nang lumalim si David at ang iba pa, sina Humazi at Fanjang ay nabalot ng malamig na pawis sa kanilang mga noo. Bagamat hindi sila naglakas loob na magambala, nagsimulang magbago ang kanilang mga mata sa sandaling ito at unti-unting namula. Isang nagngangalit na aura ang unti-unting tumataas mula sa katawan, ngunit hindi pa nila ito napansin. Naramdaman ang mga pagbabago sa paghinga ni Humaz at Fanjang, alam ni David na maaaring hindi magtatagal ang 2 taong ito, dahil hindi niya alam kung gaano katagal bago makaalis dito. Biglang naalala ni David ang kanyang sariling mantra ng isang dalisay na puso, hindi ba nito maiiwasan ang hamog? Master Hu, Fanjang, bibigyan kita ng isang set ng mga mantra upang malabanan natin ang pagguho ng fog na ito. Pagkatapos magsalita, ipinasa ni David ang Qingxin mantra sa kanilang dalawa nang walang pag-aalinlangan. Habang binibigkas ng dalawa ang heart-clearing mantra, isang malamig at malinaw na pakiramdam ang agad na pumuno sa kanilang buong katawan, at dahan-daang nanambalik ang mga eskarlata nilang mga mata. Nang maramdaman ni David na madali siyang makadaan sa hamog, biglang nagkaroon ng ingay ng labanan sa harapan niya. At ang labanan ay napakatindi, at sinabayan pa ng hiyawan. Nang magkatinginan si David at ang iba, agad silang lumipat sa direksyon ng labanan. Nang dumating si David at ang iba pa, nalaman nilang mahigit 100 tao ang naglalaban, at lahat sila ay miyembro ng Burning Heaven sect. Ang mga mata ng lahat ay eskarlata, at ang isa't isa ay naging isang mortal na kaaway. Sa oras na ito, maraming bangkay ang nakahandusay sa lupa. Nagalit din si Daniel, at tuloy-tuloy ang pag-indayog ng baril sa kamay niya. Kabanata 1643. Tanging ang mataas na saserdote, na may malamig na pawis sa kanyang mukha, ang patuloy na nanginginig sa tansong kampana sa kanyang kamay, umaasang magising itong nawawalang mga nasasakupan. Ngunit gaano man kalakas ang pagyanig ng kanyang tansong kampana, wala itong silbi. Sa wakas, ang mataas na saserdote ay nag-aatubili lamang na alisin ang tansong kampana habang siya mismo ay mabilis na tumakbo palabas ng hamog. Kung tungkol sa mga subordinate na ito, hindi niya sila aalagaan. Mr. Chen, ano ang dapat nating gawin? Tumingin si Fanjang kay David at nagtanong. Tiningnan ni David si Daniel na may mga eskarlate na mata, at sa wakas ay patayo na ang kanyang katawan, direktang humawak sa palso ni Daniel, at pagkatapos ay tumagos ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Daniel. Nagising si Daniel, at nang makita niya si David at ang iba pa, nagulat siya. Ikaw, buhay ka pa ba? Naisip ni Daniel na matagal nang kinain ng mga demonyong tigre si David at ang iba pa. Huwag kang magsalita, umalis ka dito at magsalita.
Natakot si David na baka magambala at maistorbo muli si Daniel, kaya binuhat niya si Daniel at mabilis na tumakbo palabas ng hamog. Napatingin si Daniel sa mga subordinate niya na nagpapatayan, bagamat puno ng pag-aatubili ang mga mata niya, pero hindi pwede. Hindi nagtagal, si David at ang iba pa ay nagmadaling lumabas sa ulap. Habang dumaraan sila sa hamog, lumingon sila at napansing na wala na ang hamog. Sa nalalatagan ng nyebe, mahigit 100 ng mga katawan ang nakahandusay, at lahat sila ay mga tagasunod ng Burning Heaven sect. Daniel. Tila naramdaman ng mataas na saserdote ang hininga ni Daniel, kaya sumigaw siya. Siya mismo ang tumakas mula sa hamog at walang pakialam sa iba. Ngayon, bigla niyang naramdaman ang paghinga ni Daniel, medyo kakaiba, kaya napasigaw siya. Mataas na pari. Sagot ni Daniel. Ang mataas na saserdote ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakakunot. Daniel, sinong kasama mo? Bakit ang bigat ng paghinga? Dahan daw ang kinuha ng mataas na pari ang tansong kampana at pamwesto sa pagtatanggol. Dahil si David at ang iba ay nagtago ng kanilang hininga sa simula, ang hininga ni David at ng iba pa na naramdaman ng mataas na saserdote ay ganap na naiiba mula ngayon. Hindi niya akalain na ang mga taong nasa harapan niya sa mga sandaling ito ay ang parehong grupo na pinilit niyang harapin ang demonyong tigre. High Priest, grupo sila ng mga turistang nakasalubong namin sa daan. Sagot ni Daniel. Nagulat ang mataas na pari, imposible, paano ito posible, paanong ang aura na mayroon sila ay napakalakas. Hindi makapaniwala ang punong pari. Kung ang mga taong ito ay may napakalakas na kapangyarihan, paano niya sila bantaan? Hindi nakasagot si Daniel sa punong pari, nakatingin lang siya kay David. Ngunit bago pa makapagsalita si David, galit na nagsalita si Humazi. Lahat kami nagtago ng hininga para lang libangin ka, bulag ka, akala mo master ka talaga. Ang buong bagay tungkol sa paghawak ng sirang relo at paglalako ay medyo mahiwaga. Kung hindi dahil sa akin kung kikilos ka, hindi ka makakalagpas sa linya at maglakas loob na banta tayo. Sa tingin ko matandang lalaki ka na kailangan mong bugbugin. Galit na galit si Humazi kaya humakbang siya at direktang sinampal ang mataas na pari. Ang dalawang suntok na ito ay direktang nagbulag sa mataas na saserdote, at nalaman niyang wala man lang siyang mga kwalifikasyon upang itago. Sa pagkakataong ito, ang mukha ng mataas na pari ay sobrang pangit, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. At tumingin si Daniel sa mataas na saserdote, na 2 beses na binugbog at hindi man lang nang ahas na umutot, at ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Kung ang mataas na saserdote ay nakinig sa kanyang mga salita noong panahong iyon at hindi pinilit si David at ang iba pa na manatili upang harapin ang demonyong tigre, marahil ay hindi sila nabugbog. At ang mga tagasunod ng Burning Heaven sect ay hindi kailangang mamatay. Pero walang ganyan sa mundo. Master Hu, umalis na tayo. Pinigilan ni David si Humaz. Pinatay ang mataas na saserdoteng ito. Si David at ang iba pa ay umalis, at ang mataas na saserdote ay medyo nahihiya na sumunod kay Daniel. Kung bababa silang dalawa sa bundok ngayon, malalagay sila sa panganib kung makatagpo sila ng anumang mekanismo ng pagbuo. Pero kung susundin mo si David at ang iba, natatakot akong hindi papayag ang kabilang partido. Nang pinag-iisipan pa lang ni Daniel kung bubuksan ang bibig niya at hilingin kay David na kunin sila, biglang umatake ang 100 aura dito. Kaagad pagkatapos, higit sa 100 lalaki na nakasuot ng itim na suit na may hawak na machete ay direktang pinalibutan si David at ang iba pa. Kumunat ang noo ni David sa mga lalaking nakaitim sa paligid niya. Fanjang, sa tingin mo ba pamilyar ang paghinga ng mga taong ito? Tanong ni David kay Fanjang. Well, napaka-pamilyar niyan, katulad ng taong pumatay kay Prinsesa Ana. Tumango si Fanjang at sinabi. Maagang inukupan ng mga taong ito ang mga guho. Medyo nagulat si David kung bakit biglang sumulpot dito ang mga lalaking nakaitim na ito. Maliban na lang kung narito sila ng maaga, kung hindi, ang mga antas ng layer at magic circle ay hindi madaling masira. Gayunpaman, pagkatapos ng halos 100 lalaking nakaitim ang biglang lumitaw, ang mataas na pari ay nagpakita ng nasa sabik na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang Fentian Divine Sect ay sumusunod sa mga utos. Biglang itinaas ng mataas na pari ang tansong kampana sa kanyang kamay at sumigaw ng malakas.
Ang lahat ng lalaking nakaitim na ito ay talagang mga tagasunod ng Burning Heaven sect. Sa sandaling lumitaw ang mataas na saserdote sa mga taong ito, naramdaman niya ito. Kung tungkol sa 12 ng mga itim na lalaki, pagkatapos makita ang mataas na pari na itinaas ang tansong kampana, ang gulat ay sumilay sa kanilang mga mata, ngunit hindi nagtagal ay naging matatag sila. Nang makita ni Daniel ang mga taong ito at ang utos ng mataas na saserdote, siya ay walang pakialam, at agad na kumunot ang kanyang mga kilay. Tila may naintindihan siya, kaya sinabi niya sa tainga ng mataas na saserdote, ang mga taong ito ay dapat nasa korte ng imperyo at kabilang sa ibang pari. Ang mga salita ni Daniel ay agad na nawala sa mukha ng mataas na saserdote. Sa lugar nito ay walang katapusang galit. Kayong mga taksil, papatayin ko kayo ngayon. Ang mataas na pari ay umungal, at ang aura sa kanyang katawan ay nagsimulang tumaas ng husto. Hinawakan niya ang isang tansong kampana sa kanyang kamay at malakas na pinagpag. Sa tunog ng tansong kampana, umaalingaw-ngaw ang mga sound wave sa paligid. Nang makita ito ng 12 ng mga lalaking nakaitim, agad silang bumuo ng isang bilog, at ang mga aura sa kanilang mga katawan ay nagsama-sama, na bumubuo ng isang kalasag laban sa pag-atake ng mataas na pari. Nang makita ito, tumalon si Daniel na may dalang baril. Mga taksil, kunin ninyo ang inyong mga buhay. Ang baril sa kamay ni Daniel ay umindayog, hindi mabilang na matutulis na mga gilid patungo sa halos 12 lalaking nakaitim. Di nagtagal, sinundan ni Daniel ang mataas na saserdote at nakipag-away sa 12 ng itim na lalaki. Si David at ang iba ay naging nakakatawa. Mr. Chen, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Fan Jiang. Let's go? Private matter ito ng sekta nila, let's leave it. Mag-isa, kinawayan ni David ang kanyang kamay at nagplanong umalis. Sa huli, hindi mahalaga kung ang kabilang partido ay isang traidor o hindi. Ngayon, gusto lang ni David na mahanap ang mga guho sa lalong madaling panahon, at ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Si David at ang mga lalaking nakaitim na ito ay biglang lumitaw, marahil sila ay nagtatago sa mga guho, bakit hindi natin maabutin at magtanong? Sabi ni Humazi. Natuwa si David, oo, matalino pa rin si Master Hu, kaya kumuha tayo ng isa at magtanong. Sa sandaling ito, si Daniel at ang mataas na saserdote ay nakikipaglaban sa mahigit 10 lalaking nakaitim. Hindi man siya natalo, dehado na siya. Si Daniel man o ang mataas na saserdote, marami ng sugat sa kanyang katawan sa sandaling ito. Fan Jiang, pigilin mo ang iyong dila. Sabi ni David kay Fan Jiang. Tumango si Fan Jiang, nawala ang kanyang katawan sa isang iglap, at sumali siya sa labanan sa isang iglap. Nang makita ng lalaking nakaitim si Fan Jiang na biglang sumulpot, nilaslas niya ang machete sa kanyang kamay. Lumingon si Fan Jiang sa gilid, na sinundan ng isang hampas ng palad, at agad na hinampas ang machete sa kamay ng lalaking nakaitim, at ang machete na lumilipad palabas ay tumagos sa dibdib ng lalaking nakaitim. Kabanata 1644. Nang ang lalaking nakaitim na tinamaan ng machete ay natigilan, humakbang pasulong si Fan Jiang at direktang hinawakan ang kwelyo, dinala sa kanya ang lalaking nakaitim. Kahit anong pilit ng lalaking nakaitim ay hindi siya makalaya, bigla siyang natahimik. Paf! Inihagis ni Fan Jiang ang lalaking nakaitim sa harap ni David, at pagkatapos ay tinapakan ang lalaking nakaitim. Napatingin ang lalaking nakaitim kay David sa kanyang harapan, na may kaunting gulat sa kanyang mga mata. Tinatanong kita, bakit mo kami pinigilan? Nahanap mo na ba ang mga guho? Tanong ni David sa lalaking nakaitim. Natakot man ang lalaking nakaitim, hindi niya ibinoka ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mukhang lalaban hanggang dulo. Natawa si David nang makitang napakalakas pa rin ng lalaking nakaitim, at pagkatapos ay random na gumuhit ng ilang beses sa ere gamit ang kanyang mga daliri. Isang anting-anting na kumakain ng puso. May nakita akong mga butik sa hangin, at pagkatapos ay napunta ang mga butik na ito sa katawan ng itim na lalaki. Si Humazi ay tumingin sa modelo ni David ng langit at lupa, gumuhit ng mga spelling sa kalooban, at nainggit sa kanya. Maya-maya, umungal sa sakit ang lalaking nakaitim, nanginginig ang buong katawan. Ito ay tulad ng hindi mabilang na mga langgam na gumagapang sa loob ng katawan at kumagat sa mga panloob na organo. Sabi ko.
Hindi nakayanan ng lalaking nakaitim ang pagpapahirap na ito, ngunit nang bubuksan na sana niya ang kanyang bibig, biglang sumabog ang kanyang ulo. Tingnan mo yung lalaking nakaitim na biglang putok sa ulo. Kumunat ang noo ni David, damn, that was really cursed. Hindi inaasahan ni David na gugustuhin ng mga dayuhang sekta na sumpain ang mga ulo ng mga mananampalataya upang maiwasang malinlang ang mga mananampalataya. Fanjang, kumuha ka ng isa pa. Sabi ni David. Tumango si Fanjang at nawala sa isang iglap. Nagpupumiglas pa rin ang mataas na saserdote kay Daniel nang bigla siyang nakaramdam ng isang aura na dumarating, at pagkatapos ay lumingon sa karamihan, at pagkatapos ay umalis kasama ang lalaking nakasuot ng itim. Sa sandaling ito, iilan lamang sa 10 lalaking nakaitim ang nakikipaglaban sa mataas na saserdote at kay Daniel. Kahit na nakita nila ang kanilang mga kasama na parang mga manok na dinadala, wala silang mailigtas na magligtas sa kanila. Lalong halata ang gulat sa mga mata ng lalaking nakaitim na nahuli lang. Hindi nagsalita si David, bagkus ay idiniin niya ang kanyang kamay sa ulo ng lalaking nakaitim, at agad na pumasok ang espiritual na kapangyarihan at agad na binasag ang sumpa sa ulo ng lalaking nakaitim. Sa sandaling ito, ibinuka ni David ang kanyang bibig at nagtanong, "Sino ka? Bakit mo kami pinigilan? Nahanap mo na ba ang mga guho?" Sa pagkakataong ito, ang lalaking nakaitim ay hindi nag-atubili at mabilis na sinabi, "Kami ang Burning Heaven Sect. Kami ay kabilang sa mga nasasakupan ng isa pang pari, at ngayon para sa lahat ng pumunta sa mga bundok na nababalutan ng nyebe upang hanapin ang mga guho, kailangan nating gumawa ng paraan upang sila ay sumuko o mawala. Nahanap na kasi namin ang mga guho at ilang beses na kaming na-stuck sa mga guho. It's been a month." Nang marinig ito ni David, biglang nanlamig ang kanyang puso. Ilang buwan na ang lumipas, kaya anong pakinabang ang maiimbak sa mga guho? Ano ang ginawa mo pagkatapos ng ilang buwan sa pagkasira? Hindi maintindihan ni David, ang mga taong ito ay nagwawalis lang ng mga guho, bakit sila nagtagal doon? Bumuo ng isang altar, at lahat ng ito ay gawa sa spruce. Lalaki sa. Hindi nang ahas itago ni Black. Isang altar na gawa sa spar, ano ang silbi nitong altar? Napaka-curious ni David. Umiling ang lalaking nakaitim, kung gayon ay hindi ko alam, ang pari lamang ang makakaalam ng mga ito. Nakita ni David na ang lalaking nakaitim ay isang maliit na bata, at marami talaga siyang dapat malaman, kaya inabot niya ito at sinampal. Patay. Walang ginagawa si David para mag-alaga ng tigre. Fanjang, tumulong ka at iligtas ang mataas na pari na iyon, malamang na magagamit natin siya. Hindi naunawaan ni David kung para saan ang altar, marahil alam ng mataas na saserdote. Tumango si Fanjang at saka tumalon. Sa sandaling ito, sinundan ng mataas na saserdote si Daniel hanggang sa bingit ng pagbagsak at nahirapan siyang suportahan. Sa sandaling ito, lumitaw si Fanjang at sinaktan ng random, at lahat ng lalaking nakaitim ay pumunta kay Hades. Puno ng pasasalamat ang mukha ni Daniel nang makita niyang pinatay ni Fanjang ang mga lalaking nakaitim ng napakadali. Salamat, salamat sa tulong mo. Nagpasalamat si Daniel kay Fanjang. At bagaman hindi nagsasalita ang mataas na saserdote, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan, at siya ay nahihiya na magsalita. Ito ang utos ni Mr. Chen, kung hindi ay hindi kita ililigtas. Pagkatapos magsalita ni Fanjang, tumalikod siya at naglakad patungo kay David. Si Fanjang ay labis ding hindi nasisiyahan sa ginawa ng mataas na pari sa simula. Nagmamadaling sumunod si Daniel at ang mataas na saserdote. Ngayon pareho silang nasugatan. Kung hindi nila susundan si David ng malapitan, hindi sila lalayo, ayon sa mga pagtatantya. Mr. Chen, salamat sa iyong tapat na tulong, kami. Sinundan ni Daniel si David para pasalamatan siya, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat sa kanilang mga puso kung paano tinatrato ng Burning Heaven Sect si David at ang iba pa. At ang mataas na saserdote ay iniyuko ang kanyang ulo at walang sinabi. Wala siyang mukha para magsalita. I ask you, mahilig ka bang magtayo ng mga altar? At ginagamit pa nila ang spar. Tanong ni David kay Daniel. Blonde ka ang mukha ni Daniel. Hindi siya masyadong malinaw tungkol sa ilang bagay tungkol sa Burning Heaven Sect. Pagkatapos ng lahat, ang Burning Heaven Sect ay may mahigpit na hierarchy, at imposible para sa kanya na malaman kung ano ang hindi niya dapat malaman.
Kaya lang, nang marinig na ang altar ay itinayo gamit ang spar, ang mataas na saserdote, na nakayuko ng kanyang ulo, ay biglang nagtaas ng kanyang ulo na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Nagpapagawa ng altar ang spar. Baka sinusubukan nilang magpatawag ng mga demonyo. Ang tinig ng mataas na saserdote ay napuno ng takot. Summon the devil. Ililinaw mo kung ano ang nangyayari. Tanong ni David sa mataas na saserdote. Huminga ng malalim ang high priest at saka dahan-daang sinabi, ang ating Burning Heaven sect ay may alamat na kung ang isang tao ay makakagawa ng altar gamit ang spar at dagdagan ang magic power ng scepter, maaari silang magpatawag ng mga demonyo sa ilalim ng lupa. Sa pamamagitan ng pagtawag sa isang demonyo, ang banal na kapangyarihan ng demonyo ay nakadirekta sa summoner, at ang summoner ay nagiging isang bagong demonyo na nag-uutos sa lahat ng mga mensahero ng impyerno. Sa oras na iyon, ang buong mundo ay nahuhulog na sa kaguluhan. Nang sabihin ito ng pinakapunong pari, hindi napigilan ng kanyang katawan ang panginginig. Parang may sinasabi na sobrang nakakatakot. Summoning the devil. That's the same as the truth. Hindi ba ito gumagamit ng magic circle para sipsipin ang mga kaluluwa ng underground? Ang altar na iyon ay dapat na magic circle at ang scepter na iyon ang dapat na opening mechanism ng magic circle. Kung saan may mga demonyo, sila ay mga kaluluwa lamang at si Yin Chi ay nakabaon ng malalim sa lupa. Naiinis na sabi ni Humazi. May mga demonyo talaga. Pag hindi ka naniniwala, babayaran mo yan. Ang mataas na saserdote ay may matatag na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay kumbinsido na ang altar ay maaaring magpatawag ng mga demonyo. Okay, kung makapagpatawag tayo ng mga demonyo, tingnan natin kung maaari tayong tumingin. Ngayong alam na nating nakapagtayo na sila ng altar, sa tingin ko ay malalaman mo kung nasaan sila. Sinabi ni David sa mataas na saserdote. Ang mataas na pari ay tumango at pagkatapos ay may sinabi sa kanyang bibig, at ang tansong kampana sa kanyang kamay ay biglang nag-vibrate sa kanyang sarili. Sa tuwing lalakarin niya ang isang tiyak na distansya, ang tansong kampana ay nag-vibrate, at pinipili ng mataas na pari ang direksyon ng paglalakbay ayon sa dalas ng mga vibrations ng tansong kampana. Hindi nagtagal ay nakarating ang grupo sa tuktok ng bundok. Samantala, sa mga guho, isa pang pari ang nakatingin sa matayog na altar na may nasa sabik na mukha. Sa sandaling ito, ang isang pari ay may hawak na cetro na may mga hiya sa isang kamay at isang spar sa kabilang kamay. Ngayon itong altar, kailangan lang maglagay ng spar sa kamay, kahit na kumpleto na ang aktwal na pagkakagawa. Kabanata 1645. Master Priest, dinala ito ni Prinsesa Ana. Sabi ng lalaking nakaitim sa isa pang pari. Ipasok mo siya. Mahinang sabi ng ibang pari. Hindi nagtagal ay dinala si Ana, ngunit sa sandaling ito ay mahigpit na nakapikit ang mga mata ni Ana at halatang nakoma siya. Katabi ni Andrew si Ana na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Hindi siya napigilan, ngunit hindi siya lumaban. Sa pagtingin kay Ana, na nakoma, isa pang pari ang marahang hinaplos ang mukha ni Ana gamit ang kanyang mga kamay, tulad ng inaasahan mo mula sa iyong kamahalan, tingnan kung gaano kaakit-akit ang mukha na ito, kapag ang demonyo ay sinapian niya, maaari siyang maging reyna ni Ana. Ang buong bansa, at ako ang tao sa likod ng reyna. Ang mga mata ng ibang pari ay napuno ng matinding pagnanais para sa kapangyarihan, hindi siya papayag na maging pari lamang sa maharlikang pamilya, gusto niya ng pinakamataas na kapangyarihan. Kaya lang sa Bear Country na ito, kahit gaano kakalakas, kung wala kang royal blood, hindi mo kayang pamunuan ang buong bansa. Kaya dapat niyang gamitin ang marangal na dugo ni Ana para pamunuan ang buong bansa ng oso. Si Prince Nahal naman, isa lang siya sa mga nakasangla niya. Kapag sinapian si Ana ng demonyo, hindi na kailangang umiral si Prince Howell. Nang si Ana ay naging reyna, at siya ang asawa ng reyna, ang tugatog ng lahat ng kapangyarihan. Ikalawang pari, dinala ko na si Prinsesa Ana. Dapat mo bang palayain ang aking asawa at mga anak? Tanong ni Andrea sa ibang pari na blanko ang ekspresyon. Andrew, maganda ang ginawa mo. Hindi mo lang niloko si Prinsesa Ana na pumunta dito, pero napigilan mo rin ang pagpatay kay Prince Hal, kaya marami kang natulungan. Huwag kang mag-alala, ang iyong asawa at mga anak ay napakabuti. Basta't sumunod ka sa akin ng masunurin, ikaw ang magiging kapitan ng buong Royal Guard sa hinaharap. Sabi ng isa pang pari kay Andrea na may malaking kasiyahan.
Ngunit tila walang pakialam si Andrew sa pagiging pinuno ng gwardya, at nagpatuloy, gusto ko lang kunin ang aking asawa at mga anak. Nanghihinayang ako sa tiwala na ibinigay sa akin ni Prinsesa Anne at ng Duke ng Ross. Hindi ko kayang tumabi sa kanila. Ang kailangan mo lang gawin ay palayain ang aking asawa at mga anak, at lilipad ako kasama nila. Si Andrew ang pinakatapat na bantay sa tirahan ng Duke, kaya ipinagkatiwala sa kanya ni Duke Ross ang malapit na proteksyon ni Prinsesa Anna. Buti na lang nahuli ng isa pang pari ang asawa at mga anak ni Andrew, at napilitan si Andrew, kaya nagsisinungaling lang siya na may hari ng gamot dito at mailigtas niya si Duke Ross. Niloko niya si Anna dito at ginamit niya ito para ipagpalit ang asawa at mga anak niya. Kung hindi dahil nakilala si David at ang iba pa, matagal nang dinala ni Andrew si Anna. Sabi ko, huwag kang mag-alala, kapag natapos na ang plano ko, pakakawalan ko talaga ang asawa at mga anak mo. Ang ibang pari ay marahang iwinagayway ang kanyang kamay sa noo ni Anna, at dahan-daang iminulat ni Anna ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang isa pang pari at ang mga lalaking nakasuot ng itim sa paligid niya, namangha siya. Andrew, saan tayo? Bakit nandito ang mga taong ito mula sa Burning Heaven cult? Medyo natarante si Anna dahil alam niyang ang dalawang pari na ito ay pag-aari ng kanyang kapatid na si Hal. Ngayong hinahabol siya ni Howell, kailangan din siyang patayin ng dalawang pari. Ngunit hindi sinagot ni Andrew si Anna, ngunit bahagyang ibinaba ang kanyang ulo at walang sinabi. Prinsesa Anna, huwag kang matakot, hindi kita sasaktan, tinawag kita rito para gawin kang tunay na reyna, gusto ng kapatid mong si Prince Hal na patayin kita, ngunit hindi ako makikinig sa kanya. Handa akong sundin ang mga tagubilin ni Prinsesa Anna, dahil ikaw lamang ang maaaring maging reyna na may pinakamataas na kapangyarihan sa buong Song Nation. Bulong ng isa pang pari kay Anna. Natatakot siya na si Anna ay matakot at kumilos ng masyadong agresibo. No, I don't want to be a queen. I just came to find the Medicine King to save my father. I don't want any rights. Umiling si Anna at sinabing, Prinsesa Anna, walang hari ng gamot dito. Kung gusto mong iligtas ang iyong ama, makinig ka na lang sa akin. Kapag may kakayahan ka, lalo pa ang pagligtas sa iyong ama, maaari mo pa siyang buhayin. Sabi ng isa pang pari. Natigilan si Anna nang marinig niya ito, at pagkatapos ay tumingin kay Andrew nang walang laman. Andrew, ano ang nangyayari? Wala bang hari ng gamot dito? Narinig ni Anna ang sinabi ni Andrew, kaya nag-take risk siya. Kung tutuusin, si Andrew ang pinagkakatiwalaang tagapag-alaga niya, si Andrew lang ang pinaniniwalaan niya. Ngunit ngayon ay ibinaba ni Andrew ang kanyang ulo, hindi ng ahas na tumingin kay Anna, at hindi ng ahas na gumawa ng tunog. Nang makitang ganito si Andrew, tila may naintindihan si Anna, at tila babagsak ang buong katawan niya. Andrew, nagsisinungaling ka ba sa akin? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Bakit ka nagsisinungaling sa akin? Nagsasalita ka. Tinamaan ng husto ni Anna si Andrew. Lumuhad si Andrew sa harap ni Anna, Ma'am Ulong, Prinsesa Anna, ikinalulungkot kita, ngunit hindi ko mapigilan. Ang aking asawa at mga anak ay nasa kamay ng isa pang pari, maaari ko lamang siyang pakinggan. Nanginginig si Anna sa galit. Ang mga mata ng buong tao ay puno ng kawalan ng magawa. Hinabol siya ng kanyang kapatid at pinatay, at ngayon ay pinagtaksilan siya ng kanyang pinagkakatiwalaang tagapag-alaga. Biglang naramdaman ni Anna na walang kabuluhan ang kanyang buhay. Prinsesa Anna, tandaan mo, walang sinuman sa mundong ito ang mapagkakatiwalaan maliban sa iyong sariling lakas, kaya dapat mong pagbutihin ang iyong lakas, at ngayon ay bibigyan kita ng pagkakataong pagbutihin ang iyong lakas. Sabi ng isa pang mensahero ng pari, pagkatapos ng isang kisap mata, dalawang lalaking nakaitim ang binuhat si Anna at naglakad patungo sa altar. Itinali ng dalawang lalaking nakaitim si Anna sa isang halijing bato sa gitna ng altar at saka bumaba. At kinuha ng dalawang pari ang karatula at dahan-daang naglakad patungo sa altar. May puwang sa gilid kung saan nakalagay ang spar sa kamay ng isa pang pari. Hanggat nakalagay ang spar na ito, opisyal na kumpleto ang buong altar. Kinuha ng isa pang pari ang tangkay at maingat na inilagay sa ibabaw nito. Ang buong altar ay umugang at nagbuga ng nakakasilaw na liwanag, na sinundan ng malakidlat na sinag ng liwanag na nagsimulang kumurap sa mga guho. Ang buong bundok na nababalutan ng nyebe ay nanginginig ngayon. Hahaha. Tagumpay, matagumpay.
Hanggat may tamang panahon, darating ang dyablo sa mundo. Yung ibang pari parang baliw, tawa ng tawa. Tiningnan ni Andrew ang nakagapos na si Ana sa altar, at ang buong pagkatao niya ay nalubog sa matinding pagkakasala at pagsisisi sa sarili. Ngunit wala nang babalikan ng Mahayla ang bukal. Dumating na sa puntong ito, at wala na siyang ibang pagpipilian. Boom! Muling umugoy ang Snow Mountain, at ang snow sa snow ay nagsimulang gumuho sa sandaling ito. Anong sitwasyon? May lindol ba? Gulat na sabi ni Daniel, naramdaman ang pagyanig ng mga bundok na nababalutan ng nyebe. Kung may lindol dito, wala sa kanila ang gustong mabuhay. Sira, sinundan ng taksil ang altar. Kailangan nating mahanap ang pasukan sa mga guho bago maghating gabi, kung hindi ay tatawagan niya ang dyablo, at wala ni isa sa atin ang makaliligtas. Mataimtim na sinabi ng punong pari. Ngunit bago pa man sila matapos mag-usap, nagkaroon ng malakas na putok, at nakita nila ang mga pagguho ng yelo na nangyayari sa buong bundok na nababalutan ng nyebe. Ang nyebe na orihinal na tumakip sa bundok ay gumuho sa isang malawak na lugar, na nagpapakita ng mga kayumangging bato. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bundok ay tumigil sa pagyanig, ngunit walang nyebe na nakikita sa buong tuktok ng bundok, at ang lahat ng malalaking lugar ng bato ay nalantad. Ngayong wala na ang nyebe, mahahanap mo ba ang pasukan sa mga guho? Sinabi ni David sa mataas na saserdote. Oo. Ang mataas na pari ay tumanggo, at pagkatapos ay ang tansong kampana sa kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Ang mga sound wave ay kumalat at tinakpan ang buong tuktok ng bundok. Sa sandaling ito, ang isa pang pari sa mga guho ay sumimangot, bakit nandito ang matandang bulag na ito? Omar. Ang sigaw ng ibang pari. Kabanata 1646. Isang nakakatakot na aura ng pagyanig ng lupa ang sumabog sa sandali ng impact, at ang mga lalaking nakaitim na nakasunod sa likuran ni Omar ay agad na natamba sa nakakatakot na aura na ito. Masyadong mababa ang kanilang lakas para labanan ang gayong sagupaan sa pagitan ng mga master. Maging si Andrew ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sandaling ito, desperadong lumalaban sa nakakatakot na aura upang hindi masaktan ang kanyang sarili. Ang suntok na ito ay nagpasindak kay Omar. Dapat mong malaman na ang mga oso ay sikat sa kanilang lakas. Hindi niya inaasahan na maglakas loob si David na harapin siya, at ang lakas ni David ay tila mas malakas kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Omar na parang siya ay nahulog sa isang landslide, ang kanyang katawan ay tuluyang nawala sa pagkakahawak, at siya ay patuloy na umatras. Pagkatapos lamang matamaan ang pader ng bundok ay muling nakontrol ng katawan ni Omar. Si Omar ay tumingin kay David ng may takot, at ang kanyang puso ay nagsimulang magpanik. Tiningnan lang ni David si Omar ng malamig at walang sinabi. Nilinggan niya si Andreas at sinabing, "Lead the way." Tumango si Andrew kay David, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang pagbabago. At tumingin si Omar sa likuran ni David na may magkasalungat na damdamin sa kanyang puso. Si David ay may kakilakilabot na kapangyarihan sa murang edad. Bilang isang mandirigma ng oso, sinipa siya pabalik ng isang suntok. Ngunit ang hindi alam ni Omar ay hindi naubos ang buong lakas ng suntok ni David kanina. Kung ginamit ni David ang lahat ng kanyang lakas para gamitin ang banal na liwanag na kamao, si Omar ay tinatayang bangkay na ngayon, paano pa kaya siya nabubuhay? Ang dalawang ito ay hindi talaga katumbas ng isa't isa. Walang paghahambing. Nakita na lang ni David na si Omar ay hindi miyembro ng Burning Heaven Sect, at ang buhok sa kanyang katawan ay parang isang lalaking oso, kaya hindi niya ito pinatay. Si Humazi at ang iba ay nagmamadaling sumunod, at ang grupo ay naglakad patungo sa mga guho. Napabuntong hininga si Omar, at sa wakas ay nakabalik lang siya kasama ang mga lalaking nakaitim na iyon. Ngayon ay maaari na lamang nating hintayin ang ibang pari na humawak sa usapin. Alam ni Omar na wala siyang kakayahang makitungo kay David at sa iba pa. Hindi nagtagal, dinala ni Andreas si David at ang iba pa sa mga guho. Ang mga guho ay malawak, at halos ang buong bundok na nababalutan ng nyebe ay walang laman. Higit pa rito, napakadilim sa loob, at isang paikot-ikot na landas lamang ang pinahaba pababa, na may bangin sa magkabilang panig. Kung nahulog, siguradong nabasag na. Gayunpaman, para sa mga ordinaryong tao, ang gayong landas ay mahirap, ngunit para kay David at sa iba pa ito ay mas madali. Ngayon si David at ang iba ay nasa tuktok ng bundok, kaya patuloy sila sa landas, kung minsan ay lumiliko at minsan ay pataas.
Ang landas na ito ay tila nakabitin sa loob ng buong bundok. Pero saglit lang na naglakad si David at ang iba pa, biglang huminto si David at sumimangot. David, anong problema? Nang makita ito, mabilis na nagtanong si Humazi. Mr. Chen, ito ang daan na tinahak ko nang pumasok ako. Hindi ako nagkamali. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Mabilis na paliwanag ni Andrew, natatakot sa hindi pagkakaunawaan ni David. Pagkatapos ng lahat, tulad ng isang paikot-ikot na kalsada, at may mga madilim na walang kalaliman na hukay sa magkabilang panig, normal na sabihin na si David ay kainahinala. Alam kong hindi ka nagsinungaling sa amin. Kinumpirma ni David kay Andrew, pagkatapos ay tumingin kay Humas at sinabing, Master Hu, nararamdaman mo ba na mayroong isang bagay sa magkabilang panig ng puwang? Oo, ano? Bahagyang sumimangot si Humazi, at pagkatapos ay isang banal na pakiramdam ang lumabas sa kanyang katawan, na agad na tumago sa kailaliman. Sa kasamaang palad, hindi pa ito ang katapusan, at nagambala ng isang malupit na aura. Damn, may nakakatakot ba sa kalaliman na to? Masyadong nakakatakot ang hininga na yan. Nang mawalan ng malay si Humazi, hindi niya maiwasang mabigla. Sa sandaling ito, bahagyang ipinikit ni David ang kanyang mga mata, nakaramdam ng tahimik, biglang kumislap ang katawan ni David, at lumabas ang Dragon Slaying Sword nang walang anumang imbitasyon. Kaagad pagkatapos lumabas sa katawan ng Dragon Slaying Sword, narinig ang mga kakaibang tunog mula sa magkabilang gilid ng kalaliman, at ang Dragon Slaying Sword ni David ay nagsimula ring manginig ng marahas, na parang may nararamdaman. Hinawakan ni David ang Dragon Slaying Sword, ngunit ang Dragon Slaying Sword ay nanginginig pa rin. Hindi ito makontrol ni David ng buong lakas. Ito ang unang pagkakataon na hindi makontrol ni David ang Dragon Killing Sword. Hindi nagtagal, binitawan ni David ang kanyang kamay, at ang Dragon Slaying Sword ay lumabas mula sa kanyang kamay, at pagkatapos ay umungol ito sa hangin na parang tumutugon sa mga tunog sa kailaliman. Mr. Chen, anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Fan Jiang. Hindi ko rin alam, pero dapat mayroong isang bagay sa kalaliman na ito na umaakit sa aking Dragon Slaying Sword. Tiningnan ni David ang naghuhumindig na Dragon Killing Sword at same time na sinabi. Oh! Ang Dragon Slaying Sword ay patuloy na umugang muli at agad na sumugod sa bangin. Naglabas ng liwanag ang Dragon Slaying Sword, at naramdaman ni David at ng iba pa na nakatingin sila sa Dragon Slaying Sword sa tulong ng liwanag. Ito ay isang nakakalungkot na ang kailaliman na ito ay masyadong malalim, at ang dilim ay mabilis na nilamon ang liwanag ng Dragon Slaying Sword. Natakot si David sa lahat ng aksidente, kaya dali-dali niyang pinagkadalubhasaan ang espadang pumapatay ng dragon at bumalik. Pero, nagulat si David nang makitang hindi inaasahan ang koneksyon niya sa Dragon Slaying Sword. Naglaho ito. Sa pagkakataong ito, gulat na gulat ang mukha ni David. Dapat mong malaman na siya at ang Dragon Slaying Sword ay matagal ng isa sa espada, at mayroon din silang espiritual na koneksyon sa espiritu ng espada. Ngayon ay bigla silang nawalan ng ugnayan, paano na kaya ito? Huwag hayaang matarante si David. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng pagbangga ng bakal sa puwang, na parang dalawang tao ang nag-aaway gamit ang mga armas. Dahan-dahan, nawala ang tunog, at bumalik sa ere ang Dragon Slaying Sword. Ikinaway ni David ang kanyang kamay, at ang tibak na pumapatay ng dragon ay bumalik sa mga kamay ni David. Sa pagtingin sa Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, malinaw na may mga bakas ng labanan ngayon lang. Wala bang tao dito? Mukhang nagulat si David at saka tinanong si Andrew, Andrew, alam mo ba kung saan ang butas na ito? May nakatira ba doon? Mabilis na umiling si Andrew, Mr. Chen, hindi ko alam ito ang unang pagkakataon ko dito. Bilang nagsalita siya, may dinala si Omar at mabilis na sinabi ni Andrew, dapat alam ni Omar kung ganoon. Nilinggan ni David si Omar at naramdaman ang mga mata ni David, si Omar, ang mandirigma ng oso, sa sandaling ito ay bahagyang nanginginig ang kanyang mga binti. Tinatanong kita, saan ang lugar sa ilalim ng bangin sa magkabilang gilid? May nakatira ba doon? Bagamat napakagaan ng tono ni David, mayroon siyang hindi maikakaila na tono. Kung hindi sumagot si Omar, agad siyang binugbog. Ako. Hindi ko masyadong alam. Hindi nila sinasabi sa akin ang mga sekreto dito, ngunit may isang lupain ng mga burol ng espada.
Nabalitaan ko na isang eskrimador ang nagbaon ng lahat ng espada doon. Mukhang mayroon pa ring banal na espada na pumipigil sa mga espada sa buong libingan ng espada upang maiwasan ang mga espada na makatakas mula sa libingan ng espada at makapinsala sa mga tao. Ngunit hindi ko alam kung ito ay isang espadang libingan. Ang daming sinabi ni Omar. Sa totoo lang, hindi siya nangangahas na magsinungaling. Ang lupain ng libingan ng espada. Bahagyang kumunot ang noo ni David, ilang buwan ka na rito, nakarating ka na ba sa lupain ng libingan ng espada? Hindi, ang lupain ng libingan ng espada ay puno ng nakamamatay na enerhiya. 12 ng tao ang pumasok, ngunit wala ni isa sa kanila ang lumabas na buhay, kaya binalak ng ibang pari na gamitin ang kapangyarihan ng altar para makapasok sa lupain ng burol ng espada. Sabi ni Omar. Mukhang ang sword tomb na ito ay ang lugar na sinabi ni Mr. Shi, at ito rin ang lugar kung saan ang aking dragon slaying sword ay maaaring tumaas ang kapangyarihan nito. Tiningnan ni David ang dragon slaying sword sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag. Nadama ni David na tiyak na mayroong isang uri ng libingan ng espada sa kalaliman na ito, kung hindi, ang kanyang dragon slaying sword ay hindi magkakaroon ng ganoong kalaking reaksyon. Kabanata 1647. At ang tunog ng pag-aaway ng metal ngayon ay tiyak na dahilan ng labanan sa pagitan ng kanyang sariling dragon sword at ng iba pang mga espiritong espada sa lupain ng mga libingan ng espada. Sa pag-iisip nito, nagpasya si David na pumunta sa lugar ng libingan ng espada matapos iligtas si Anna. Inalis ni David ang dragon slaying sword at hiniling kay Andrew na manguna, at ang grupo ay nagpatuloy sa pagsulong sa landas. Hindi nagtagal, dumating si David at ang iba pa sa isang malawak na lugar kung saan nakakita sila ng matingkad na ilaw at maraming taong nakasuot ng itim na naglalakad. Pero kanina, walang pumapansin kay David at sa iba pa. Sa gitna ay nakatayo ang isang altar na gawa sa spar, at si Anna ay nakatali sa gitnang haligi ng altar. Sa itaas lamang ng altar ay may bilog na butas kung saan makikita ang langit. Malalim na ang gabi at ang mahinang liwanag ng buwan ay sumisikat sa bilog na butas, tanging sa katawan ni Anna ang sumisikat. Nasa itaas si Princess Anna. Sabi ni Andreas kay David. Sa sandaling ito, nang makita ni David si Anna na nakagapos, isang malakas na layunin ng pagpatay ang agad na bumangon mula sa kanyang katawan. Agad na tinakpan ng layuning ito ng pagpatay ang lahat ng mga guho. Naramdaman din ng isa pang pari na may pumasok, at agad na sumugod kasama ang isang taong nagmamadali. Nang makita ng isa pang pari na may inaakay si Andrea sa loob at nakasunod pa rin si Omar ay agad na sumiklab ang kanyang galit. Andrew, how dare you bring people in? Ayaw mo bang mabuhay ang asawa at anak mo? Sigaw ng isa pang pari kay Andrea. Hindi nagsalita si Andrew, tahimik lang siyang nakayuko. Nang makitang hindi nagsasalita si Andreas, ang ibang pari ay tumingin kay Omar. Omar, hiniling ko sa iyo na iwasan mo sila, paano sila nakapasok? Isa pang pari, hindi sila mapipigilan ng kapangyarihan ko. Totoong sabi ni Omar. Sinasadya mo yata. Makikisama ka pa ba sa bulag? Sa mata ng ibang pari, ang mataas na pari ang pinakamalakas, ngunit hindi siya kalaban ni Omar. Kung tungkol kay David at sa iba pa, hindi ito pinansin ng ibang pari. Ikaw na Taksil, anong lakas ng loob mong magtayo ng altar ng pribado at gustong magpalaya ng mga demonyo, ngayon ay aalisin ko ang pinto para sa Burning Heaven sect. Sinabi ng mataas na pari na ang hininga sa kanyang katawan ay nagsimulang tumaas, at ang tansong kampana sa kanyang kamay ay patuloy na nag-vibrate. Malamig na ngumiti ang isa pang pari, bulag ka, parang papatayin mo pa ako, panaginip lang pala. Pagkasabi noon, naglabas ng mahabang espada ang ibang pari. Sumama ka sa mataas na saserdote. Ang mataas na saserdote ay hindi umiwas o umatras, inalog ang tansong kampana, at ang mga sound wave ay bumangga sa liwanag ng espada. Hindi nagtagal, isang dagindong ang narinig sa mga guho. Ang dalawang puwersang ito ay patuloy na nagbanggaan at pagkatapos ay kumalat sa lahat. Sa banggaan na ito, ang mataas na pari ay umindayog saglit, pagkatapos ay umatras ng ilang hakbang, ang kanyang lalamunan ay matamis, at isang bibig ng dugo ang bumulwak. Ang mataas na saserdote ay napalibutan sa labas, at siya ay nasugatan, kaya siya ay naiwan habang sinusundan ang dalawang pari na ito. Napaka-vulnerable, sa tingin ko ikaw, ang pinakapunong pari, ay dapat sumuko.
Dahil pumasok ka ngayon, hayaan ang iyong dugo na magbigay-pugay sa demonyong ipinanganak. Ang Tumawa ang isa pang pari, pagkatapos ay sinabi niya, na ikinakaway ang kanyang kamay, palibutan silang lahat, bantayan sila, walang makakatakas. Agad na pinalibutan ng 12-dosenang lalaking nakaitim si David at ang iba pa, ngunit walang nagawa. At itinoon din ng dalawang pari ang atensyon sa altar, tumangala at nakitang sa bilog na butas ay kitang-kita nila ang buwan sa langit. Ang buong altar ay nagsimulang kuminang sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan, at ang mga sinag ng liwanag ay naglakbay sa paligid ng altar na parang sinisingil ito. Tapos na ang oras. Nagliwanag ang mga mata ng ibang pari, at mabilis siyang tumakbo patungo sa altar. Tigilan mo siya, hindi natin siya hahayaang magtagumpay, kung hindi ay ipanganak ang demonyo at mamamatay ang lahat. Ang mataas na saserdote ay umungal, umaasa siyang mapipigilan ni David at ng iba pa ang isa pang pari. Nakatingin lang sa kawalan si David, na para bang hindi niya sinasadyang pigilan ang dalawang pari. Tumingin si Fanjang kay David, at nang makitang hindi gumagalaw si David, hindi siya kumikibo, ngunit medyo natarante si Fanjang, nagtataka kung bakit hindi gumalaw si David. Mr. Chen, iligtas mo si Prinsesa Ana. Nakita ni Andrew na hindi kumikibo si David, nagsimula siyang manalangin kay David. Ikaw bastard, naging taksil ka at nagtaksil sa prinsesa mo, at ngayon gusto mong iligtas ka namin, you fucking AB. You want to be AB. And you want to build a market. Tumingin si Humazi kay Andrew nang may panghahamak at sinabi. Labis niyang hinamak ang gayong taksil. Kahit na hindi niya alam kung alam ni Andrew ang kahulugan ng huling pangungusap, gusto pa rin itong sabihin ni Humazi. Napayuko si Andrew sa hiya, alam niyang kung mali ang ginawa niya, wala nang babalikan. Sa mga sandaling ito, isa pang pari ang nakatayo na sa altar, at pagkatapos ay umawit siya ng kung ano, na para bang may binibigkas siyang spell. Pagkatapos ay itinulak niya ang setro sa harap ni Ana. Ang hiyas ng setro ay agad na nagbuga ng asul na liwanag na bumaril diretso sa langit. Dumadagindong. Ang lupa ay nagsimulang manginig, at ang mga sinag ng liwanag sa altar ay mabilis na umikot sa palibot ng altar. Ang isang nakakatakot na hininga ay nagsimulang bumangon mula sa lupa, at isang bahagyang gulat ang lumitaw sa mga mukha ng lahat. Haha, haha, tawa ng tawa ang ibang pari. Nakatali si Ana sa isang halijing bato, kahit anong pilit niya, sa wakas ay tumingin siya kay David nang walang magawang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nailigtas ni David ang sarili niya. Hindi nagtagal, bumangon ang mga itim na ambon mula sa lupa, at ang mga itim na ambon na ito ay naging nakakatakot na mga mukha na may mga kuko at mga kuko. Nagtipon silang lahat patungo sa altar, at hindi nagtagal ang altar ay natabunan ng itim na ambon, at ang mga tao sa ibaba ay hindi na makita kung ano ang nangyayari sa itaas. Darating ang Diablo, darating ang Diablo. Ang punong pari ay naupo sa lupa sa takot at bamulong. Ito ay talagang mga kaluluwa at yin, ang demonyong iyon. Si Humazi ay tumingin sa itim na ambon at sinabing ng aalipustra. Magandang bagay talaga iyon, kaya hindi ko itatanggi ang sinumang darating. Nang matapos magsalita si David ay tumalon siya. Iyong mga lalaking nakaitim ay kikidnap kay David, ngunit isa-isa silang pinaalis ni Fanjang. Hindi nagtagal, ang figure ni David ay sumugod sa altar. Sa altar, nakakatakot ang mukha ni Ana, at hindi mabilang na itim na ambon ang bumaha sa kanyang katawan na parang baliw. Sa sandaling ito, si Ana ay nasa isip pa rin at sumigaw kay David, David, patayin mo ako mabilis, patayin mo ako ng mabilis, ayaw kong maging isang demonyo. Ngumiti si David, gusto mo lang maging isang demonyo, hindi ito magagawa, hindi ito mga demonyo. Kasabay nito, naglakad si David patungo kay Ana. Nang makitang hindi siya pinansin ni David, galit na sumigaw ang isa pang pari, anak, darating ang Diablo, nangangahas kang maging mayabang at mamatay. Sinaksak ng isa pang pari si David gamit ang isang mahabang espada sa kanyang kamay. Hinampas ito ni David ng kanyang kamay at agad na hinampas sa mahabang espada ng dalawang pari. Ang espada sa mga kamay ng isa pang pari ay nabali sa isang iglap, at ang palso ng isa pang pari ay naapektuhan din ng isang malaking puwersa ng impact, at ang sakit ay hindi matiis. Ang ibang pari ay tumingin kay David ng may takot, ngunit hindi naglakas loob na kumilos ng ilang sandali. Lumapit si David kay Ana at ipinatong ang kamay sa ulo ni Ana.
Ang teknolohiya ng condensation ng puso sa katawan ay nagsimulang gumana ng mabilis. Sinipsip ni David ang lahat ng yin spirit sa katawan ni Anna. Hindi nagtagal, ang balat ni Anna ay nagsimulang maging kulay rosas at ang kanyang buong katawan ay gumaling. Nang makita ang eksenang ito, agad na hindi nakaimik ang pangalawang pari. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng pangkukulam ba talaga ang ginamit ni David para sipsipin ang demonyo sa katawan ni Anna. At nang malanghap ito ni David, walang pagbabago, parang walang nangyari. Kabanata 1648. Matapos buksan si Anna, umiyak si Anna at inihagis ang sarili sa mga bisig ni David. Si Anna, na ang puso ay abo, ay nakaramdam lamang ng ginhawa sa kanyang puso nang makita niya si David. Kapag nakipagdeal muna ako sa lalaking to, niyakap mo ako, yakapin mo ako ng ganito, paano ko siya papatayin? Walang magawang sabi ni David. Nang marinig ito ni Anna ay mabilis niyang binitawan si David. Kung tutuusin, hindi pa sila nasa panganib. Nababalot pa rin ng itim na ambon ang paligid, at nakatitig pa rin kay David ang dalawang pari. Ito ay nasa ilalim ng lupa na yin at mga kaluluwa, ito ay nagkakahalaga ng gulo, ignorante na tao. Malamig na tiningnan ni David ang isa pang pari at saka naglakad patungo sa kabilang pari. Napatingin ang ibang pari kay David na naglalakad, at hindi maiwasang manginig sa kanyang puso. Demonyo ito, ignorante ka. Sabi ng pangalawang pari, at nagsimulang bigkasan ang magic formula sa kanyang bibig, at hindi nagtagal ang mga ulap ng ambon ay napalitan ng isang malaking humanoid na halimaw. Darating ang Diablo, lahat ay mamamatay. Sinabi ng ibang pari na kakaiba ang kondensado na figure ng tao at akmang sasalakayin si David. Isang gintong liwanag ang sumilay sa katawan ni David, na sinundan ng isang sampal sa mukha. Ang humanoid na halimaw na kakakondensed ay naalis sa isang iglap, at ito ay naging ambon at nagkalat sa paligid. Ito. Hindi nakaimik ang ibang pari. Hindi na hinintay ni David na mag-react ang isa pang pari, ngunit muli siyang sinaktan. Dalawang pari ang agad na gumulong pababa mula sa altar. Fanjang, nilinis mo na ang mga taong ito, bigyan mo ako ng Dharma Protector, napakagandang pagkakataon, gusto kong magsanay. Sabi ni David kay Fanjang sa altar. Okay, Mr. Chen. Tumango si Fanjang. Si Fanjang lang ay sapat na para makayanan ang mga taong ito, lalo na sina Humas at Gayuhan. Bumaba ka, may magpoprotekta sa iyo, kailangan kong pinuhin ang mga yin na ito. Hiniling ni David kay Anna na bumaba mula sa altar habang siya mismo ay nakaupo na naka-crossleg at nagsimulang pinuhin ang mga kaluluwang iyon na lumabas sa lupa at si Yin Chi. Isang umiiyak na tunog ang maririnig mula sa ilalim ng altar, gayon din ang dagendong ng demonyong tigre. Kahit napalayain ang demonyong tigre, ang pangalawang pari at ang iba pa ay hindi makakataka sa kapalaran ng kamatayan. Ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Hindi nagtagal, ang iba pang mga pari at ang mga hindi umalis ay namatay lahat, at inilagay ni Humazi ang Tiger Demon Beast Pill sa kanyang bulsa. Sa sandaling ito, si Andrew lang ang natitira na may pangit na mukha. Prinsesa Anna. Tumingin si Andrew kay Prinsesa Anna, na naglalakad palapit sa kanya na may nalilitong ekspresyon. Malungkot at galit na tumingin si Anna kay Andrew, sa wakas ay tumalikod at iwinagayway ang kanyang kamay. Andrew, umalis na tayo, huwag mo na akong makitang muli, at huwag nang susulpot sa mansyon ng duke. Hindi pinatay ni Anna si Andrew, ngunit alam din niya na hindi na ito magagamit ni Andrew. Sa sandaling ipinagkanulo, sa pamamagitan man ng puwersa o sa pamamagitan ng pagpili, ang gayong bantay ay hindi na dapat gamitin muli. Nahiya si Andrew, at sa wakas ay tumalikod at umalis, at siya mismo ay walang lakas ng loob na magmakaawa kay Anna na manatili. Umalis din si Daniel at ang mataas na saserdote. Ngayong patay na ang ibang pari, bumalik sila at planong linisin ang mga kasabwat ng ibang pari sa royal family. Nandito si Humazi at ang iba pa para protektahan si David, at nanatili si David sa altar sa loob ng 3 araw. 3 araw na hindi kumikibo si David. Hinihigop ang Yin Chi na lumabas, ang aura sa katawan ni David ay patuloy na nagbabago. Kapag ang mga Yin Chi na ito ay tunay na naubos, ang kapangyarihan ni David ay tiyak na makakaakyat sa susunod na antas. Sa ika-4 na araw, ang itim na ambon sa altar ay ganap na hinigop, at si David ay nagmulat ng kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay patuloy na umiikot.
Naikuyom ng mahigpit ni David ang kanyang kamao. Ang lakas ng ika-6 na baitang doho ay tila isang kapaki-pakinabang na paglalakbay. Baka sa mukha ni David ang saya. Nang bumaba si David mula sa altar, humakbang pasulong si Humozi at tinapik si David sa balikat at sinabing, "Anak, may malaking kalamangan ka na naman." Bahagyang ngumiti si David, pagkatapos ay tumingin sa paligid at sinabing, "Narinig ko ang dagandong ng demonyong tigre, nasaan ang beast pill?" Lahat sina Fanjang at Gayuhan ay tumingin kay Humoz. At tinapin ni Humozi ang kanyang mga damit at sinabing, "David, pupunta ako sa iyo kasama ang lahat ng aking pagsusumikap. Magandang humingi ng beast pill. Ayaw mong alisin ang beast pill, di ba?" Syempre hindi. Salamat kaagad kay Master Hu, hindi banggitin ang isang beast pill, kahit na 10 ito, hindi ito maalis ni Master Hu. Nakangiting sabi ni David. May konsensya pa ang anak mo. Si Humozi ay naging komportable pagkatapos marinig iyon. Mr. Chen, mas mabuting puntahan mo ang Prinsesa Ana na iyon. Hindi pa siya kumakain o umiinom nitong mga araw na ito, at malungkot siya. Sa sandaling ito, bumulong si Fanjang kay David. Noon lang nakita ni David na nakayuko si Ana sa isang sulok, at sa loob ng ilang araw ay labis siyang nabalisa. Alam ni David na tiyak na malungkot si Ana matapos makaranas ng gayong suntok, kaya't lumakad siya. Prinsesa Ana, ang mga tao ay hindi mahuhulaan, hindi mo kailangang maging malungkot para sa isang taong nagtaksil sa iyo. Hinikayat ni David si Ana. Ngunit umiling si Ana, "Hindi ako nalulungkot sa pagtataksil ni Andrew, sadyang walang hari ng gamot dito, at natatakot ang aking ama na walang tulong. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Medicine King." Mula nang sinadya ni Andrew na magsinungaling sa kanya, nag-aalala siya sa kaligtasan ng aking ama. Nang marinig ni David na malungkot si Ana tungkol dito, sinabi niya sa kanyang sarili, "Prinsesa Ana, kapag natapos ko ang pagharap sa mga guho, susundan kita pabalik. Mayroon akong tiwala na pagalingin ang iyong ama, huwag mag-alala." Talaga. Kumikislap ang mga mata ni Ana habang nakatingin ng malapitan kay David. Siyempre, ang lakas ng loob kong magbiro sa mahal na prinsesa ng Song Kingdom. Sabi ni David sabay ngiti ng bahagya. Agad na lumiwanag ang mukha ni Ana, at may ngiti pa siya sa mukha. "David, aalis na ba tayo o tutuklasan natin ang lupain ng burol ng espada?" Lumapit sa kanya si Humozi at nagtanong. "Master Hu, nagsasanay ako nitong mga nakaraang araw, nahanap mo na ba ang pasukan sa burol ng espada? Hindi ka maaaring tumalo ng diretso sa kailaliman, tama ba?" Alam ni David na si Humozi ay hindi dapat walang ginagawa sa mga araw na ito. "Nahanap ko na, pero sa kasamaang palad hindi tayo makapasok." Medyo nahihiyang sabi ni Humozi. "Bakit? May magic circle ba na pumipigil dito?" Tanong ni David. "Ito ay hindi isang magic formation, ito ay isang sword formation. Alam mo, walang sinuman sa atin ang marunong mag-swordsman, kaya hindi natin masisira ang sword formation. Si Humozi at ang iba pa ay hindi marunong mag-espada, kahit na alam nila. Balahibo lang ito, kaya imposibleng makalusot sa espada." Nang marinig na ito ay isang pormasayon ng espada, agad na interesado si David at sinabing, "Dalhin mo ako para makita." Tumango si Humozi, at pagkatapos ay dinala si David upang maghanap ng kuweba na mahigit 1 metro lamang ang taas mula sa mga guho. Ang kuweba ay isang tuldok, at hindi mo alam kung saan ito patungo. Sa pamamagitan ng kuwebang ito, maaari kang makapasok sa lupain ng shell ng espada, ngunit kailangan mong mag-ingat, may malakas na sword energy sa loob, at ang pagkakabuo ng espada ay nakamamatay din. "Bumalik na tayo, huwag mong itapon ang buhay mo dito." Hinikayat ni Humozi si David. "Pumunta ako dito, kailangan kong subukan ito palagi." Nang matapos magsalita si David, pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. "Natatakot ako na walang lugar na makaiwas sa maliit na kuwebang ito kung sakaling mangyari ang isang aksidente." Gayunpaman, naniniwala si David na si Humozi, dahil si Humozi ay pumasok, tiyak na walang panganib sa kuwebang ito. Matapos mag-drill ng mahigit 10 minuto sa kuweba, biglang naaliw si David. "Nakita ko ang isang malaking birhen na kagubatan na lumitaw sa harap ni David, at ang temperatura dito ay napakataas, hindi kasing puti ng nyebe sa labas. At mayroon pa ring maraming espiritual na enerhiya dito, at mayroong patuloy na mahinang ambon sa lupa, tulad ng isang fairyland." Kabanata 1649.
Matapos buksan si Ana, umiyak si Ana at inihagis ang sarili sa mga bisig ni David. Si Ana, na ang puso ay abo, ay nakaramdam lamang ng ginhawa sa kanyang puso nang makita niya si David. Kapag nakipagdeal muna ako sa lalaking to, niyakap mo ako, yakapin mo ako ng ganito, paano ko siya papatayin? Walang magawang sabi ni David. Nang marinig ito ni Ana ay mabilis niyang binitawan si David. Kung tutuusin, hindi pa sila nasa panganib. Nababalot pa rin ng itim na ambon ang paligid, at nakatitig pa rin kay David ang dalawang pari. Ito ay nasa ilalim ng lupa na yin at mga kaluluwa, ito ay nagkakahalaga ng gulo, ignorante na tao. Malamig na tiningnan ni David ang isa pang pari at saka naglakad patungo sa kabilang pari. Napatingin ang ibang pari kay David na naglalakad, at hindi maiwasang manginig sa kanyang puso. Demonyo ito, ignorante ka. Sabi ng pangalawang pari, at nagsimulang bigkasan ang magic formula sa kanyang bibig, at hindi nagtagal ang mga ulap ng ambon ay napalitan ng isang malaking humanoid na halimaw. Darating ang Diablo, lahat ay mamamatay. Sinabi ng ibang pari na kakaiba ang kondensado na figure ng tao at akmang sasalakayin si David. Isang gintong liwanag ang sumilay sa katawan ni David, na sinundan ng isang sampal sa mukha. Ang humanoid na halimaw na kakakondensed ay naalis sa isang iglap, at ito ay naging ambon at nagkalat sa paligid. Ito. Hindi nakaimik ang ibang pari. Hindi na hinintay ni David na mag-react ang isa pang pari, ngunit muli siyang sinaktan. Dalawang pari ang agad na gumulong pababa mula sa altar. Fanjang? Nilinis mo na ang mga taong ito, bigyan mo ako ng Dharma Protector, napakagandang pagkakataon, gusto kong magsanay. Sabi ni David kay Fanjang sa altar. Okay, Mr. Chen. Tumango si Fanjang. Si Fanjang lang ay sapat na para makayanan ang mga taong ito, lalo na sina Humas at Gayuhan. Bumaba ka, may magpoprotekta sa iyo, kailangan kong pinuhin ang mga yin na ito. Hiniling ni David kay Ana na bumaba mula sa altar habang siya mismo ay nakaupo na naka-crossleg at nagsimulang pinuhin ang mga kaluluwang iyon na lumabas sa lupa at si Yin-Chi. Isang umiiyak na tunog ang maririnig mula sa ilalim ng altar, gayon din ang dagandong ng demonyong tigre. Kahit napalayain ang demonyong tigre, ang pangalawang pari at ang iba pa ay hindi makakataka sa kapalaran ng kamatayan. Ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Hindi nagtagal, ang iba pang mga pari at ang mga hindi umalis ay namatay lahat, at inilagay ni Humazi ang Tiger Demon Beast Pill sa kanyang bulsa. Sa sandaling ito, si Andrew lang ang natitira na may pangit na mukha. Prinsesa Ana. Tumingin si Andrew kay Prinsesa Ana, na naglalakad palapit sa kanya na may nalilitong ekspresyon. Malungkot at galit na tumingin si Ana kay Andrew, sa wakas ay tumalikod at iwinagayway ang kanyang kamay. Andrew, umalis na tayo, huwag mo na akong makitang muli, at huwag nang susulpot sa mansyon ng duke. Hindi pinatay ni Ana si Andrew, ngunit alam din niya na hindi na ito magagamit ni Andrew. Sa sandaling ipinagkanulo, sa pamamagitan man ng puwersa o sa pamamagitan ng pagpili, ang gayong bantay ay hindi na dapat gamitin muli. Nahiya si Andrew, at sa wakas ay tumalikod at umalis, at siya mismo ay walang lakas ng loob na magmakaawa kay Ana na manatili. Umalis din si Daniel at ang mataas na saserdote. Ngayong patay na ang ibang pari, bumalik sila at planong linisin ang mga kasabwat ng ibang pari sa royal family. Nandito si Humazi at ang iba pa para protektahan si David, at nanatili si David sa altar sa loob ng 3 araw. 3 araw na hindi kumikibo si David. Hinihigop ang Yin-Chi na lumabas, ang aura sa katawan ni David ay patuloy na nagbabago. Kapag ang mga Yin-Chi na ito ay tunay na naubos, ang kapangyarihan ni David ay tiyak na makakaakyat sa susunod na antas. Sa ika-4 na araw, ang itim na ambon sa altar ay ganap na hinigop, at si David ay nagmulat ng kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay patuloy na umiikot. Naikuyom ng mahigpit ni David ang kanyang kamao. Ang lakas ng ika-6 na baitang doho ay tila isang kapaki-pakinabang na paglalakbay. Baka sa mukha ni David ang saya. Nang bumaba si David mula sa altar, humakbang pasulong si Humazi at tinapik si David sa balikat at sinabing, "Anak, may malaking kalamangan ka na naman." Bahagyang ngumiti si David, pagkatapos ay tumingin sa paligid at sinabing, "Narinig ko ang dagandong ng demonyong tigre, nasaan ang beast pill?" Lahat sina Fanjang at Gayuhan ay tumingin kay Humaz.
At tinapin ni Humazi ang kanyang mga damit at sinabing, David, pupunta ako sa iyo kasama ang lahat ng aking pagsusumikap. Magandang humingi ng beast pill. Ayaw mong alisin ang beast pill, di ba? Syempre hindi. Salamat kaagad kay Master Hu, hindi banggitin ang isang beast pill, kahit na 10 ito, hindi ito maalis ni Master Hu. Nakangiting sabi ni David. May konsensya pa ang anak mo. Si Humazi ay naging komportable pagkatapos marinig iyon. Mr. Chen, mas mabuting puntahan mo ang Prinsesa Ana na iyon. Hindi pa siya kumakain o umiinom nitong mga araw na ito, at malungkot siya. Sa sandaling ito, bumulong si Fanjang kay David. Noon lang nakita ni David na nakayuko si Ana sa isang sulok, at sa loob ng ilang araw ay labis siyang nabalisa. Alam ni David na tiyak na malungkot si Ana matapos makaranas ng gayong suntok, kaya't lumakad siya. Prinsesa Ana, ang mga tao ay hindi mahuhulaan, hindi mo kailangang maging malungkot para sa isang taong nagtaksil sa iyo. Hinikayat ni David si Ana. Ngunit umiling si Ana, hindi ako nalulungkot sa pagtataksil ni Andrew, sadyang walang hari ng gamot dito, at natatakot ang aking ama na walang tulong. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Medicine King. Mula nang sinadya ni Andrew na magsinungaling sa kanya, nag-aalala siya sa kaligtasan ng aking ama. Nang marinig ni David na malungkot si Ana tungkol dito, sinabi niya sa kanyang sarili, Prinsesa Ana, kapag natapos ko ang pagharap sa mga guho, susundan kita pabalik. Mayroon akong tiwala na pagalingin ang iyong ama, huwag mag-alala. Talaga. Kumikislap ang mga mata ni Ana habang nakatingin ng malapitan kay David. Siyempre, ang lakas ng loob kong magbiro sa mahal na prinsesa ng Song Kingdom. Sabi ni David sabay ngiti ng bahagya. Agad na lumiwanag ang mukha ni Ana, at may ngiti pa siya sa mukha. David, aalis na ba tayo o tutuklasan natin ang lupain ng burol ng espada? Lumapit sa kanya si Humazi at nagtanong. Master Hu, nagsasanay ako nitong mga nakaraang araw, nahanap mo na ba ang pasukan sa burol ng espada? Hindi ka maaaring tumalo ng diretso sa kailaliman, tama ba? Alam ni David na si Humazi ay hindi dapat walang ginagawa sa mga araw na ito. Nahanap ko na, pero sa kasamaang palad hindi tayo makapasok. Medyo nahihiyang sabi ni Humazi. Bakit? May magic circle ba na pumipigil dito? Tanong ni David. Ito ay hindi isang magic formation, ito ay isang sword formation. Alam mo, walang sinuman sa atin ang marunong mag-swordsman, kaya hindi natin masisira ang sword formation. Si Humazi at ang iba pa ay hindi marunong mag-espada, kahit na alam nila. Balahibo lang ito, kaya imposibleng makalusot sa espada. Nang marinig na ito ay isang pormasayo ng espada, agad na interesado si David at sinabing, dalhin mo ako para makita. Tumango si Humazi, at pagkatapos ay dinala si David upang maghanap ng kuweba na mahigit 1 metro lamang ang taas mula sa mga guho. Ang kuweba ay isang tuldok, at hindi mo alam kung saan ito patungo. Sa pamamagitan ng kuwebang ito, maaari kang makapasok sa lupain ng shell ng espada, ngunit kailangan mong mag-ingat, may malakas na sword energy sa loob, at ang pagkakabuo ng espada ay nakamamatay din. Bumalik na tayo, huwag mong itapon ang buhay mo dito. Hinikayat ni Humazi si David. Pumunta ako dito, kailangan kong subukan ito palagi. Nang matapos magsalita si David, pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Natatakot ako na walang lugar na makaiwas sa maliit na kuwebang ito kung sakaling mangyari ang isang aksidente. Gayunpaman, naniniwala si David na si Humazi, dahil si Humazi ay pumasok, tiyak na walang panganib sa kuwebang ito. Matapos mag-drill ng mahigit 10 minuto sa kuweba, biglang naaliw si David. Nakita ko ang isang malaking birhen na kagubatan na lumitaw sa harap ni David, at ang temperatura dito ay napakataas, hindi kasing puti ng nyebe sa labas. At mayroon pa ring maraming espiritual na enerhiya dito, at mayroong patuloy na mahinang ambon sa lupa, tulad ng isang fairyland. Kabanata 1650. Hindi ba't ang lupaing ito ng mga libingan ng espada ay dapat na masira na may mga tambak ng mga bangkay? Mukhang nagulat si David, pero dahil nakapasok na siya sa loob, dahan-daang naglakad si David papunta sa gubat. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang minutong paglalakad, nakita ni David na patay na ang matatayog na puno at nagkalat ang lupa ng mga bangkay. Kitang-kitang iba ang tanawin dito sa anino ng mga lunti ang punong nakita niya, na para bang nagkaroon ng enchantment doon. May dalawang magkaibang eksena dito.
Nagpatuloy si David ng isang hakbang pasulong. Nang gawin niya ang hakbang na ito, agad niyang naramdaman ang pagsabog ng sword chi na umaatake, habang mabilis na pinaandar ni David ang kanyang hindi nasis ira na gininto ang katawan upang labanan ang pagsabog ng sword chi. Nagpatuloy si David sa paglalakad, ngunit pagkaraan lamang ng 2 hakbang, biglang yumanig ang bundok, at isang dosenang maliliwanag na espada ang bumangon mula sa lupa. Nakita ko na ang lahat ng mga espadang ito ay itinulak sa lupa, na bumubuo ng isang pader na tumatakip sa mukha ni David. Maaaring ito ay isang sword formation. Tiningnan ni David ang 12 ng mga espada na itinulak sa lupa sa harapan niya at medyo hindi makapaniwala. Ngunit ayaw ni David na mabigla, kaya gusto niyang umikot mula sa kabilang panig, ngunit kahit anong lakad ni David, ang pagkakabuo ng espada sa kanyang harapan ay nasa harap pa rin ni David. Nang makita ito ni David, naabot lamang niya ang kanyang kanang kamay at kunin ang taybak na pumapatay ng dragon. Sa sandaling maalis ang dragon slaying sword, mahigit 12 ng espada sa sword formation ang nagsimulang manginig ng marahas. At ang dragon slaying sword sa kamay ni David ay nagsimula ring manginig ng marahas. Kung hindi ito hinawakan ng mahigpit ni David, tinatayang na itapon na sa kanyang kamay ang dragon killing sword. Sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman ni David ang uhaw sa dugo na aura ng dragon slaying sword sa kanyang kamay. Mukhang ang dragon slaying sword na ito ay isa ring espada ng fighting spirit. Nang malapit nang masira ni David ang sword formation, may biglang sumulpot sa likod niya. Nagulat si David at iwinagayway ang dragon killing sword sa kanyang kamay. Direktang bumaril ang enerhiya ng matalas na espada. Nagtitiwala ako. Nakinig lang ako sa mabahong wika, at pagkatapos ay bumagsak si Humazi sa lupa na parang asong ngumunguya ng shi. At pagkatapos ay nakatakas siya mula sa matalas na enerhiya ng espada. Master Hu. Nang makita ito, nagmamadaling humakbang si David at tinulungan si Humazi na tumayo, bakit ka nandito? Natatakot ako na nasa panganib ka, kaya hinabol kita. Tinitigan ni Humazi si David, ngunit ayoko, pumunta ka at ibigay sa akin ang espada. Ngumiti si David, Master Hu, hindi ko sinasadya, ngunit pumasok ka, natatakot akong may kayamanan dito, at lulunukin ko ito ng buo ng mag-isa. Kalokohan, hindi ako yung tipo ng tao na sinabi mo. Ngunit nang sabihin ito muli ni Humazi, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa malayo, halatang guilty. Sa pagtingin kay Humaziya, si David ay talagang hindi nakaimik, kaya't sinabi niya, pagkatapos kong masira ang sword formation na ito, pumasok tayo at sabay-sabay na tumingin. David, kailangan mong mag-ingat, ang napakalakas na sword formation na ito. Sabi ni Humazi na may matagal na takot habang tinitingnan ang dosenang mahabang espada na itinutok sa lupa sa harapan niya. Hindi. Tumanggaw si David, pagkatapos ay tumalon gamit ang dragon slaying sword sa kanyang kamay. Ang dragon slaying sword ay nagbuga ng humuhuni, at ang vertical at horizontal sword energy ay nagsimulang magalit. Kasabay nito, sumambulat din ang mahigit 12 ng espada sa lupa at agad na nakagawa ng harang. Ngunit nang si David ay gustong pumutok, ang dragon killing sword sa kanyang kamay ay lumipad mula sa kanyang kamay. Nakita ko ang dragon slaying sword na diretsyong lumilipad patungo sa sword formation, at pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng pagbangga ng metal. Nang makita ito, maaari lamang umatras si David, pinapanood ang sarili niyang dragon slaying sword na nakikipaglaban sa 12-dosenang mga swordsman. Dilat na dilat ang mga mata ni Humaz, at mukha siyang tanga. Damn, ganoon ba kagaling ang anak mo sa espada? Hindi ka panipaniwala ang mukha ni Leneva. Nakita ko na ang dragon slaying sword ay patuloy na umaatake, at hindi nagtagal mahigit 12 espada ang tamad na nilaslas, at ang ilan ay direktang binaril sa lupa. Isang malabong cyan edge ang agad na lumilitaw sa bawat espada, at pagkatapos ay hinihigop ito ng dragon slaying sword. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang dragon slaying sword ay bumalik sa mga kamay ni David, at 12 espada ang nakalatag sa lupa. Sa sandaling ito, nawala ang pagkakabuo ng espada, at maging ang sword chi na kalalabas lang ay nawala. Kapag hawak ni David ang dragon slaying sword, malinaw na nararamdaman niya ang excitement ng dragon slaying sword, at ang lakas ng dragon slaying sword ay tumaas din ng malaki. Maaaring ang dragon slaying sword na ito ay makapagpapalaki ng sarili nitong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip sa espiritu ng espada.
Tiningnan ni David ang dragon slaying sword na may hindi lihim na pananibik sa kanyang mukha. Kung magpapatuloy ito, hindi magiging mahirap para sa kapangyarihan ng dragon slaying sword na tumaas sa antas ng isang banal na sandata. David, maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong espada? Tiningnan ni Humazi ang dragon killing sword sa kamay ni David na may inggit sa kanyang mga mata. Here! Ibinigay ni David ang dragon slaying sword kay Humaz. Hinawakan ni Humazi ang dragon slaying sword, ngunit ang dragon slaying sword ay nanginginig saglit, na sinundan ng pagsabog ng enerhiya ng espada. Pinakawalan nito ang lalaki, at agad na bumalik sa kamay ni David ang taybak na pumapatay ng dragon. Hahaha, Master Hu, pasensya na talaga, mukhang hindi ka masyadong gusto nitong dragon sword. Natawa si David nang makita niya ito. Putol na espada, at hindi babae, kaya wala akong pakialam. Malamig na bumantong hininga si Humazi. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at pagkatapos lamang ng paglalakad, ang sword chi na nawala ay nagsimulang lumitaw muli, at habang papasok sila, mas lumalabas sila. Automatikong sasalakayin ng sword chi na ito ang sinumang buhay na nilalang na naglalakad dito, ito man ay tao o hayop. Makakaasa lang sina David at Humazi sa sarili nilang lakas para labanan ang sword chi. Kaya lang na ang sword chi ay walang katapusan, at ang espiritual na kapangyarihan ni David ay limitado. Makakaasa pa rin si David sa kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan upang labanan ang sword chi na ito, ngunit hindi magagawa ng abaka, at maaari lamang itong gawin sa pamamagitan ng espiritual na kapangyarihan. Shield upang protektahan ang iyong sarili. Habang lumalalim si David at ang iba pa, ang kapangyarihan ng sword chi ay naging mas malakas, at patuloy nilang sinasalakay sina David at Humaz. Sa sandaling ito, si Humazi ay nagngangalit na ng kanyang mga ngipin at nagpupersage, ang kanyang noo ay puno ng malamig na pawis, ngunit ang mukha ni David ay kalmado. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni David ay ilang antas na mas mataas kaysa kay Humazen. Master Hu, maaari ka pa bang kumapit? Tumingin si David kay Humaz at nagtanong. Tama na, masyadong makapangyarihan ang fucking sword chi na ito. Saan nanggaling ang lahat ng sword chi na ito? Si Humazi ay labis na naguguluhan. Hindi lang sila nakakita ng maraming bangkay sa daan, hindi nila nakita ang pagkakaroon ng espada. Ngunit saan nagmula ang napakaraming enerhiya ng espada? Nang makita ito ni David, ang dragon slaying sword sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig at biglang naglabas ng buhay, tinulungan si Humazi na harangan ang espadang chi na iyon. Ngunit hindi nagtagal ay napansin ni David na ang dragon slaying sword sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, at pagkatapos ay ang sword energy sa kanyang paligid ay tila naaakit, at silang lahat ay nilamon ng dragon slaying sword. Sa sandaling ito, ang dragon slaying sword ay parang isang taong uhaw, umiinom ng tubig na parang baliw, ang enerhiya ng espada sa paligid nito ay nilamon na. Naramdaman ni Humazi na humina agad ang pressure at huminga ng mahabang hininga. Sa tulong ng dragon slaying sword, mas mabilis na umunlad si David at ang iba pa. Saglit na paglalakad ay kitang-kitang nagbago ang espasyo sa harapan nila at may lumabas na babaeng nakasuot ng puti sa harap nila ni David. Nakita ko ang hugis itlog na mukha ng babaeng ito, manipis na kilay at ilong, isang pares ng mga mata na hugis almond, at isang balabal na puti ng buwan na mukhang maganda. May dalang mahabang espada ang babae sa likod niya. Ang scabbard at hilt ay asul na langit, maliwanag na kulay at malabong umaagos, at masasabi mong ito ay isang mahalagang espada sa isang sulyap. Sino ka? Talagang nakapasok ka sa sword tomb at mabilis na umalis, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa bastos na pag-uugali. Galit na tumingin kay David at Humazi ang babae. Nang makita ang babae, kumislap ang mga mata ni Humazen, at pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, napakagandang babae, ngunit siya ay isang kaluluwa lamang, walang silbi. Maaari itong. Upang makita na si Humazi ay may awa sa kanyang mukha. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.